Hello guys, magandang araw sa inyo. Ayun, naka-duty ulit ako dito sa Bike Imus Cavite. So for this video naman po, mag-start tayo dun sa nag-comment kahapon dun sa part 3 ng pag-build nitong tactical. Yan, pakita ko sa screen. Oh. Ang tanong niya, bakit ayaw ko raw i-drop bar ito yung rigid MTB ko. Yan yung topic natin for today. No? Para dito sa sagot niya. No? At saka malamang most probably bago lang siya sa channel ko kasi may mga videos kasi ako, dalawang video dati na related dun sa tanong niya. Yan. So, siguro ang i-discuss natin kung pwede bang maglagay ng drop bar sa MTB. Para sa akin pwede, pero sa mga purista, syempre pag mga purista, mga gatekeepers, hindi sasabihin nun hindi. Pero sa akin po pwede. Meron nga lang mga compromises na gagawin since na yung MTB frames are generally mas mahaba ang top tube compared dun sa road bike. Kasi nga mas mahaba kasi yung sa MTB dahil nga naka-flat bar lang naman kasi yun. Kasi yung drop bar kasi may yan katulad nito. May extension pa forward. Yan. So, kinakailangan talaga na medyo maikli yung top tube ng road bike. Yan. Kasi sa MTB, kung lalagyan nyo ng drop bar, medyo overreach kayo dun. Yan. Kaya mag-adjust kayo sa stem. Yan. Sa stem ang remedyo niyan. Yan ang common na ginagawa. Yan. So, yun nga, bakit ayoko ng drop bar na install dito ng drop bar? Based dun sa dalawang previous video ko, noong summer of last year, ang sinabi ko dati, ang video ko dati, ang road bike dati, sinabi ko ang road bike ang pinaka-worst na bisikleta para sa akin. Para sa akin lang. Bahala na kayo kung gusto niyo road bike, basta ako, ang pinaka-ayaw ko road bike. Yan. Then, sinabi ko rin doon sa video, siguro mga January lang, o December, hindi ako fan ng gravel bike. Yan. So, hindi ko rin gusto ang gravel bike. So, ano yung one thing in common sa road bike at saka sa gravel bike? Naka-drop bar. Yan. Parehas yung naka-drop bar, yung road bike at saka ng gravel bike. So, essentially speaking, I don't like naka-drop bar yung bisikleta. Ayoko ng drop bar bikes. Yan. So, yun yung one thing in common, no? Siyempre tatanungin, bakit ayoko ng dalawang yun? Kasi yung piyesa na nakakabit doon sa gravel bike at saka ng road bike. So, ano ba yung ano yung one thing in common na nakakabit doon sa yung piyesa na nakakabit doon sa drop bar doon sa gravel bike tsaka sa road bike. Ito. Yan. Dahil dito yung dual control lever o tinatawag nilang drifters o yung pinakasikat na tawag dito sa Pilipinas na STI. Yan. Kasi ang meaning ng STI, Shimano Total Integration. Para lang isa Shimano. Yan. Pero sa ibang brand na L2 Sensa, Campagnolo, tsaka SRAM, o ano pa bang merong bang ibang brand dyan, hindi dapat STI ang tawag dyan. Ang tawag dyan, pwedeng tawagin na dual control levers or drifters. Yan. So, ito yung pinaka-main factor kung bakit ayoko ng gravel bike at saka road bike dahil dito sa STI na yan. Na nakakabit sa drop bar. So, bakit ayoko ng drop bar? Ayoko ng STI pala. Na nakakabit sa drop bar. Unang-una, ako kasi, hindi na ako, unless na ako sumasali sa criterium, sa road race, ganyan. Kasi hindi na kasi ako makarera. Ayan. Ayan nga, una kasi, napakamahal para sa akin. Para sa akin lang. Sa iba, barya lang siya sa kanila kasi marami sa pera. Pinagpaan sila eh. Para sa akin, na sakto lang ang sweldo ko, minimum wager. Hindi, para sa akin, very expensive yung ganitong pyesa. Yan. So, compare natin sa MTB.
Ito kasi Shimano Sora. Yan na, Shimano Sora to na 9-speed lang, no? Pero sa 2027, i-discontinue na yan eh. Papalitan ng Shimano Qs. Yan. Pero ngayon, meron pa naman yan. Yung from Chagra to Claris, no? Yan. Meron pa naman yan, yung mga latak-latak na sobrang, yung mga remaining stocks. Yan yan, Shimano Sora to, no? 9-speed to, 2x9 speed. Pagkaalam ko ang presyo niyan, mga around 7K. At ito ay hindi pa na naka-hydraulic brakes. Yan, naka-mechanical lang yan. 7,000 roughly, ganyan, hindi pa naka-hydraulic brakes. Bali, ang katapat niyan, yung mga ganito, kung may yung mga ganitong klase, no? Yan yung mga ganitong klase na mechanical disc brake din. Wala lang akong makitang Shimano Alivio na ganito, no? O yung shifter lang. Yan. Yung kasi yung counterpart nito na 9-speed na Shimano Alivio na pang mechanical na tinatawag nilang rapid fire. Yan yung combo shifter. Kasi magkasama rin yung magkasama rin yung shifter at saka brake lever. Ito kasi nga magkasama rin yung brake lever at saka shifter. Kaya tinawag na breaker, no? Dihamak na mas dihamak na mas affordable. Sobrang mas affordable kaysa dito. Ikukumpara kasi kaya ganoon kasi nga parehas na 9-speed. Ang Shimano Alivio, yun yung pinakamataas na 9-speed kasi may Alivio Alto Sacera. Itong Sora 9-speed din. Yan. So pinagkumpara ko yung pinaka-highest sa MTB na Alivio tsaka ito. So napakalaki ng price gap. Tapos same naman yung basic function. Parehas lang ang basic function. Para mag-shift na gears at saka pag-brake, preno. Yan, tapos both mechanical. Mechanical disc brake lang. Yan. Ang isa pang comparison, ito yung akin. Yung shifter ko Shimano M5100 na 11 speed. Wala kasi ako ang alam kong 11 speed na kasi alam ko papalitan din yan ng Shimano Qs. Ang alam ko lang maihambing diyan, hindi naman pwede kasi R7000 na Shimano 105 eh. Kasi ang Shimano 105 ang ikukumpara niyan, ang counterpart na sa MTB, yung Shimano SLX. Na yung sinaunang SLX na 11 speed. 'Yon. So, kung i-compare natin yung M5100 na Dior sa Shimano 105 na R7000 na lumang model din na 11 speed, napakalaki, sobrang laki rin ng diferensya. Yan. For example, yan. M61 na hydraulic. Nag-aalaga lang to ng mahigit 6,000. Tapos yung shifter na Shimano M5100, hindi nga abot to ng 2,000 eh. Mahigit 1,000 lang. So, siguro mga mahigit 7,000. Mahigit 7,000 pesos na naka-hydraulic brakes na. So, ikukumpara natin doon sa pinakamurang Shimano 105 na binebenta, no? Ang alam ko dito sa bike kasi, mahigit 9,000. Tapos, mas bababa pa doon sa online. Pero kahit ganon, yung kasing Shimano R7000 na Drifter o STI, naka-mechanical lang kasi yun. Pang-mechanical brakes lang. So, kung i-compare natin sa ano ba yung ang problema kasi si Shimano 105 ngayon, wala nang 11 speed. Yung R7100. 12 speed na kasi. 12 speed na kasi. So, di hamak na mas mahal yung yung R7100 na hydraulic STI kaysa dito sa setup ko ngayon. Diba? Tapos naka-hydraulic tayo, lakas-lakas ang preno nito kasi nagagamit na ako, matagal ako gumagamit ng hydraulic disc brake. Although na pwede mo naman lagyan ng cable actuated, di ba nakagamit na ako ng TRP na mahal-mahal.
na cable actuated na disc brake caliper. Ang pangtapat lang nun yung MT200 eh. Ang pangtapat lang doon MT200 eh. Mas malakas pa rin yung mga hydraulic disc brake na na SLX, tulad ko M6100 kaysa dun sa sa TRP na mechanical yung hydraulic cable actuated na caliper. Yun nga ang doon napaka kasi para sa akin hindi justifiable yung presyo doon sa basic function. Hindi sulit. Hindi kasi sulit eh. Tapos ang pangalawa, mahal ang maintenance ng drifter o dual control lever. Yan kasi nakikita ko yung sa mekaniko namin si Jello, ang dami ko na nakikita nagre-repair ng STM. Yan. Nagre-repair lang daw nga siya ng mga latest. Yung Shimano, yung mga Shimano, SRAM, Campagnolo. Yan. Pero yung Sensa at saka L2, hindi niya mare-repair yun din since na wala siyang spare part na pangpalit dun sa mga yun kung sakaling masira. Yun. Para lang dun sa mga branded at saka sa mga latest model. Pero yung sa mga kasi may nagpa-service dito yung kapanahunan ko pa nung beginner ako eh. Mga edad ang edad nun halos 20 years na STI. Siyempre wala na yun, mahirap na maghanap ng spare part nun kasi iba na yung mga pyesa ngayon. Tsaka siyempre price yung singil nun siyempre dahil napakaraming moving parts dun sa loob ng STI. Napaka-sophisticated kasi ng pag-build ng dual control lever kasi nakita ko na yung kung paano niya kalasing yun. Kaya mahal talaga ang presyo niyan kasi yun nga. Maselan ang STI. Then ang isa pa siyempre nga 'di ba sa mga matagal na sa channel ko, alam nila na nakagamit na ako ng road bike dati kasi meron akong road bike noon eh. Ang problema kasi sa dual control lever pag natumba, sumemplang, ang una talagang madadali yung dual control lever o STI. Na-experience ko na yan dati, sinabi ko na sa dati kong video, bagong bili ko lang dati noong 2007 na Shimano 105 na 9-speed pa dati yun na flight deck. Sinagi ng bata, natumba, basag yung dito. Nabasag yung banda dito ng STI ko eh. 7,500 yun dati nung panahon nung bago lang ako sa pagbabike, no? Yun ang doon, problema sa ganong klaseng pyesa. Hindi ko tulad nito. Ito kasi, pag natumba, sumemplang, ito yung magte-take ng impact. Magkano lang yung mga ganito, mga bar end na ganito. Ito, hindi pa umabot ng 100. Oh, yun yung mga dahilan ko kung bakit ayoko ng drop bar sa bisikleta ko. Dahil ang ikakabit kasi dyan yung dual control lever o STI, which is napaka-impractical. Napaka-impractical, napakamahal. Ang basic function lang naman, mag-shift at saka mag-brake o mag-preno. Unless na lang siguro kung sasali ako ng mga road race, criterium, di naman kasi ako kumakarera. Siyempre, mas importante ang trabaho ngayon kasi sa mga karera na yan. No? Tsaka okay na ako dun sa mga nasalihan kong mga time trial at saka duathlon relay tsaka MTB crit dati. Yan, kasi nag-compete na ako from 2013 hanggang before pandemic. Yan. So yan nga, nasagot ko na yung tanong mo. Ano lang to, sa akin lang to. No? So di ko naman kayo pinipigilan i-drop bar yung mga bisikleta nyo. Kung sa kayo komportable, or kung sa kayo masaya, yun, go lang. Basta ako, ayoko nang naka-drop bar sa bisikleta ko dahil nga dun sa STI o dual control lever. So hanggang dito lang. So maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.